kahit meron kang talent, sabihin mo meron kang talent pero hindi mo siya i-nurture, wala din. Totoo naman. Alam mo yon, yung makapagbibigay ka ng inspiration dun sa ibang tao and ma-encourage mo sila to do the same way. Isa na kasi sa mga pinakakalaban ng passion is the financial. If for now, you cannot pursue kung ano yung passion na meron ka, you can relate din naman yung profession mo sa kung ano yung gusto mo. Hello everyone! Welcome to my page or to my channel kung saan ka man galing. I'm Shane and this is another episode for Kwentuhan with Shanean. Right now, I'm with darling boy Henry Baroga. Yako. Kompleto. Kompleto eh. Bakit Shane Anobe? Ayun, bagong content na naman po. Bagong kwentuhan session na naman. Ang tagal din bago ako nagkaroon ulit ng kwentuhan session and busy lang po tayo. Anyways, ayun. Welcome, darling boy. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa set nyo. Ayun. Thank you so much po. Shoutout po kay Miss Popsy for Shoutout letting po. us na mapunta po dito Yes sa po, thank you makapag-record po po. dito sa place na to. Nandito po kami ngayon sa Venice Resort. Invite nila, no? Yeah. Yeah. And anyways, ayun. At dahil ngayon lang tayo nagkaroon ulit ng kwentuhan session, yung question naman is manggagaling kay darling. Wala talaga siyang maisip, kaya ako muna. So, ikaw, mas pipiliin mo ba yung profession or yung passion mo? Alright. Sige, dahil ikaw yung nagtanong, ikaw din yung unang sasagot. Di ba? Ang unfair. Ako na yung nagbigay. Ako pa sasagot na una. Sige. That's a good question actually. At first, or even before, nasa schooling pa lang, student pa lang ako, malinaw na sa akin na gusto kong i-pursue yung gusto ko. Which is yung kung ano yung God-given talent na meron ako. I want to maximize it. Ganun siya. So, sa akin nun, sabi ko, sige, magkatapos muna ako ng studies, ng pag-aaral para after graduate, talagang ipupursue ko siya, ganun. Which is, at some point, nagkaroon ako ng parang konting, hindi pala konti, may mga chances talaga na parang nanghinayang ako na sana kahit student pa lang ako, sinusubukan ko nang i-pursue, gano'n, yung passion na meron ako. Kasi it's not about being passionate dun sa ginagawa ko. Although, hindi ako ganun ka-passionate pa kasi nga, nag-aaral ako. So, syempre, yung focus ko nasa schooling talaga, gano'n, and nag-officer pa ako nun. So, sa akin nun, parang hindi pa ganun kabuo yung sarili ko when it comes to passion, when it comes to my talent. Parang, okay, alam nila na ganito, na may talent ako napapakita, but hindi yung ganun ka-maximize ko napapakita. Magaling ka naman kumanta nun, tsaka nag-art ka pa nun. Nasa akin pa yung artwork mo. Ganun. Ayun nga, parang nagagawa ko siya, na-appreciate nyo. Parang sa akin, hindi ko naisip na, why not na i-push ko na to agad na gano'n, na kahit na ganong age, gano'n. Kasi 'di ba, yung gano'n, mga ganong edad pa lang, or even mas mas younger pa doon, talagang napupursu na nila. Maybe it's because of their parents, or sila mismo, gano'n yung sa ganong support. Sa akin kasi talaga, nakapag-focus ako sa pag-aaral noon. So, being a student din talaga yung parang gano'n yung purpose ko, gano'n, yung focus ko. Kaya ayun, sa akin, malinaw nga sa akin na gano'n, na passion talaga. Kaya lang, hindi gano'n ka-ignite pa yung fire na meron ako. Diba? So, stress kaya, no? yun. Kaya parang sa akin, mas na-enjoy ko yung pagiging student ko noon. Kasi nga, diba, parang ano pa yung longing sa friendship gano'n eh. Nagsisisi ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Pero, nanghinayang lang ako sa chances na dapat nagawa ko siya, na-push ko siya, gano'n. So, isa yon siguro yung lack of support pagdating dun. Kasi nga, if hindi rin nakikita sa'yo yun na kung gaano ka ka-eager na gawin yon, hindi ka masusuportahan agad-agad eh. Ako nga, dahil doon, nag-focus ako sa kung ano yung meron ako that time. Na parang, nag-aaral ako, so eto muna, focus-focusan ko nun. Kahit na alam nyo na nakanta ako, gano'n, nag-arts. Ang unang nalaman nyo nga sa akin, it's about arts talaga eh, di ba? So, ayun, pagdating sa profession, as much as I want, gusto kong i-relate din. Kung hindi pa agad yung passion, gusto kong i-relate yung kung ano yung meron ako, kung ano yung kaya kong gawin dun sa profession na meron ako. So, para hindi ako malito or magamit ko yung creativity ko, yung ideas na meron ako at the back of my head, ganon, para ina-apply ko siya, ganon. So,
sa akin talaga, yung passion talaga yung maganda for me For you. na i-pursue. Kasi, gaya nga ng sabi ko, it's not really about the passion. It's about being, being committed sa kung ano yung binigay sa'yo ni Lord na in the future, makapag-inspire ka ng other people, ganon. Yun kasi yung nilook forward ko talaga. And, yeah, you can turn your passion to your profession eh. Yun talaga siya. Yung talagang ma-relate ko yung passion ko, kung saan ako passionate, dun sa profession na ginagawa ko. Diba, nag-freelance ako. So, sa akin, malinaw sa akin. Before kasi, parang okay, nag-office for ganyan, puro friends, ang naiisip ko nun. So, sa akin ngayon, nagiging malinaw sa akin that I should pursue my passion. It's not because, for me lang, it's because I know that ito yung binigay sa akin ni Lord and yung purpose pa na hindi lang ako yung makapag-benefit dito eh. I know that somehow I can inspire other people na gawin din, i-pursue din yung kung ano meron sila kasi sayang yung talent, ganon. And at the same time, ito yung nakikita ko ding way to have the financial freedom, yung ganon, may ganong moment. So, which is, ganon naman talaga. Before kasi, parang ang dating lang, parang gusto mo lang makilala, ganon, gusto mo lang magkaroon ng pagkakataon na makilala ka ng ganito, ganyan, makapag-perform, ganon. Pero, habang tumatagal, mas nakikita ko na it's not all about that. It's about, alam mo yon, yung makapagbibigay ka ng inspiration dun sa ibang tao and ma-encourage mo sila to do the same way. Yun talaga. So, ang iksi ng tanong mga haba ng sinabi ko. Well, at least naman, elaborate mo naman. I mean, ayun siya. Yun talaga siya. So, passion for me. talaga over Yeah, profession. pero if for now, you cannot pursue kung ano yung passion na meron ka, you can relate din naman yung profession mo sa kung ano yung gusto mo. Parang, di ba, yun naman siya. You have to relate always your passion dun sa ginagawa mo kasi, I don't know somehow kasi mababurnout ka if you're not enjoying what you have right Parang now. inuobliga mo yung sarili mo na gawin siya. So, as much as possible, you have to relate your profession dun sa kung ano talaga yung gusto mong gawin. Yan. Wow, cute naman. Yan guys, yan yung sagot ni Miss Shane sa ating tanong. Mahaba. Maraming salamat sa vlog. ako yung naging no? Ayun, so ikaw naman. So kung sa'yo naman ay passion over profession, well, isa na kasi sa mga pinakakalaban ng passion is the financial. Yeah. Okay, diba? Sa financial struggle, yung mga sabi mo nga, ang goal natin is maging financially stable or financial freedom ba yung sabi mo kanina? Financially free. Ay, financially free. Kung saan, yun yung pinaka-struggle to pursue your passion. My passion is cosplaying. Totoo naman. Yes, cosplaying, and then cosplaying ay hindi siya biro. Talagang magastos siya. So, yun yung passion mo kasi? Yeah. Sa cosplaying? And then, voice dubbing, isa na rin yun. Matagal ko siya ginagawa. Simula pa nung bata pa tayo, nung junior high school, naggagano na ako. But at the same time... magaling po mag-voice-over. Voice dubbing. Ayun. So, kahit meron kang talent, sabihin mo, meron kang talent pero hindi mo siya i-nurture, wala din. Totoo naman. Gaya nun, hindi naman ako na-push. Nagagamit ko lang siya sa kalokohan, sa mga asaran, sa jokes, but hindi ko siya na-pursue. Ngayon lang, ako nakabili ng equipment, ngayon ko lang siya nagagamit sa mga videos. Mahilig ako magawa ng content. Noon pa. Pero dahil nga ngayon nga lang kami nagkaroon ng stable internet, nagpakabit lang na kami ng wifi, ngayon lang ako nagkaroon ng device, laptop, and then cellphone na maayos-ayos. No? But, grateful pa rin naman ako sa mga meron ako dati kasi yun na rin yung naging stepping stone and nagsimula ka dun, naging natuto kang maging grateful sa mga liliit na bagay and maging tawag dito, ano ba yun? Yung gamitin mo yung mga nandun sa mo, maging resourceful ka. Yeah, totoo. Hindi yung porket, hindi ako makakapagawa ng kasi wala akong laptop. Pero may ganong time kasi may insecure tayo. Oo. But dun lalabas kasi pagiging resourceful mo eh. Yeah. Yes, may limitation sa magagawa mo. For example, sa video editing, malaki ang impact ng software na gagamitin mo. But there's a lot of mobile apps na pwede mong gamitin. Diba? But still, yung quality na doon pa rin. Pero
makakagawa ka, makakapag-produce ka. And ayun, dahil nga sabi ko, isa na sa kalaban ng passion is the financial. Yeah. Pinipili ko si profession, which is a profession ko po ay teacher. Hindi mahalata, but yeah, I'm a professional teacher. Ano yan, for now, ayun yung pinipili mo or doon na talaga papunta? Yun na talaga kasi nung bata ko, yun yung pangarap ko. Alright. So, para mas naging pangarap mo na talaga yung profession. So, yung pagiging teacher. Yeah. Alright. Bread and butter ko na kasi siya ngayon. Yun yung bumubuhay sa akin. Kailangan kong makapagtustos, kailangan bills, lahat. I mean, yan din in the future. But, nakaka-burnout kasi. Yung sabi nga sa'yo, diba, inuobliga mo yung sarili mo. Pero yung pinipili mo ngayon, sinasabi mo? Yeah, yun yung pinipili ko ngayon. Si profession. Nag-enjoy din naman ako. Pero nakaka-burnout talagang umano ng mga bata. Maniwala kayo. Sa mga gustong mag-teacher, dapat habaan niyo yung pasensya niyo. Uy, pero na-appreciate nila yung yung teacher na talagang prosigido na matuto yung student, gano'n, na hindi pinapabayaan yung students. Pero as in, marami rin, kung gaano karami yung student na grateful doon, marami din student na hindi. Okay. Naranasan ko yun sa other previous school na nanuhan ko. Talagang gusto mo, pero syempre, bata mas panig ang law sa bata kaysa mga teacher. Siya? I mean, anong grade ang tinuturuan mo ngayon? Ngayon wala pa. Pero before? Senior high. Okay. Senior high. So, mga nasa teenagers pa lang. But at the same time, iniisip ko na rin. Baka bata pa eh. Hindi pala na yun. Baka, ang alaw lang doon, baka kasi huli nila ma-realize gaya nung sa atin. Kasi naranasan na natin. Yeah. Naging student din naman tayo. Yun na yung, minsan sinasabihan ko sila. Mas natututo ka maging patient. Hindi, mas na-exip charot lang. Ay, ganun. Charot lang. Mas humahaba na yung pasensya ko. Mas nagiging understanding ako. Tama ba? Understanding? Yeah. Tama naman. Yeah. Ayun. Medyo, naiintindihan ko na yung mga sitwasyon. Unlike dati na kapag, kaagad, pag na may nasabi yung isang bata sa'yo, bad trip ka kaagad. Ngayon, natuto ko tumanggap ng criticism, ng jokes and humor, lalo mga bata ngayon. Minsan, nalilimutan nila yung limitation and boundaries na teacher pa rin naman ako. Yeah. Pero napagsasabihan naman sila. Kasi almost kaedad lang or basta yung konti lang yung gap eh. 20s yung minsan, may estudyante ako, 20s na rin. 20 siya, tapos ako 24. Yeah. Tanda na natin. Uy, hindi ito matanda. Pero, yun, speaking of doon sa passion. Tapos na ba ikaw? Sa passion, ginagawa ko lang siyang, side lang. Like, ayun, sa voice dub, ginagawa ko siyang content. Hindi ko siya pinapursue kasi nga passion, yun ay nagiging escape ko. Alright. Pagod na pagod ko sa teaching, kaya pagdating ko sa mga content ko, may kita niyo yung mga content ko, ito po sa baba, nagping. Ayun. About naman sa passion, yun na kasi yung escape mo, parang yung comfort mo, yun yung mailalayo mo yung stress sa'yo. Kasi yung stress mo, nasa profession. Kasi yun yung iisipin mo eh. Kailangan mo kumita ng pera, kailangan mo parang kasi hindi ka pwedeng nandun ka lang. But gaya ng sabi mo, kung pwedeng i-relate itong si passion sa profession mo, malay natin, 'di ba, makapagtayo ako ng studio or kaya isang shop na may cosplay rentals, 'di ba? Yes, 'di ba? Ito na yung patunay na ito, sinabi ko ni Darling ngayong tapos na makikita niyo ako nakakulong. Nakakulong. Sa pong teacher ang aray, yung sugat ko. Sorry. Sa pong teacher ang nakakulong ngayon dahil sa kasong stapa. Nagkulang sa pera ng stapa ng estudyante. Ayun, so for now, yun yung pinipili ko is profession talaga. Kasi ang hirap talaga. Kahit gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Alam mo yung meme na napatay ko ata. Alam mo yung meme na nakaganon, yung gusto mo tapos may yayakapin ka pa balik. Kasi may yumayakap sa yung iba pa. Hindi pwede eh. Hindi mo siya pwede. May ganun scenario talaga na parang you cannot pursue yung passion pa kasi nga, ito nga yung problem eh. Totoo naman, finances naman talaga yung unang problema dan. Kaya, yun sa part ko naman, para hindi ka ma-burnout. Like, sa part mo, it's hard na i-relate siya for now sa kung ano yung ginagawa mo. Pero, at may end, yung sa mga ganito na kayang i-relate, huwag yung sayangin yung chances na yun kasi nabibigyan kayo ng chance to pursue it eh, na yung iba hindi kayang agad-agad na ma-pursue yun, pero para sa mga kayang i-pursue agad or eto na-realize nyo na you can pursue so your passion through your profession for now, ganun, do it.
Sila ba yung achieve it, kinakausap ganun. natin? Oo. Ah, Diba, no? Kasi yung para mga ganong, ano na pala to? parang, Conclusion. Tiyah. no, I mean, yan, sinishare ko lang din na ganun siya, na napaka, diba, napaka important na Mm. alamin natin kung saan tayo mag-e-enjoy, hindi yung mahirapan tayo dun sa kung anong ginagawa natin. Kasi walang madali talaga sa lahat ng ginagawa natin. Mm. Mas nagiging lang siya, difficult kapag hindi natin na-appreciate kung ano Oo. yung meron tayo for Parang now, pilit. kapag hindi natin ini-enjoy Oo. ganun. Kaya, pag may mga ganong pagkakataon na, halimbawa, ikaw may ganong chances na talagang hindi mo na na-enjoy, parang na-burnout ka na, tapos stress ka na talaga, and parang pag uwi mo, paniniisip mo kinabukasan pagpasok mo ulit, ganun. If hindi ka na nag-enjoy dun sa kung nasan ka ngayon, you have to let go kung ano yan. And i-pursue mo na talaga yung kung ano yung talagang mag-enjoy ka. Mm. Pero kung hindi pa kaya ka talaga, Maging practical ka. pero you have to pray din, I believe, Mm. yung i-surrender mo siya kay Lord, kasi it's important na if wala kang magawa sa ngayon, pero trust me, praying is the best way kung hindi mo pa ma-pursue yun. Pero you have to leave it to God, kasi yun yung important na tayo, malakas din tayo, alam mo in terms of yung inner self natin, talagang buhay siya para, alam mo Kailangan mo yun, rin kasi ng faith. yeah, kailangan, yung kapag kasi malakas din yung spirit mo, yung soul mo, pagdating sa ganyang bagay, hindi ka ma-burnout sa bagay na ginagawa mo for now, kasi malinaw na sa'yo na, okay, ito yung pupuntahan ko, kayo na po yung bahala, Lord. Yung gano'n, May na kasama ka. malinaw ka na eh. Oo, malinaw May na sa'yo na guidance ka. ito yun eh. Kung hindi man sa atin ngayon, wala pang chances na nabibigay, maybe it's because yun nga, gaya nung sinabi ko before, ito kasi yung chance na parang binibigyan tayo ng pagkakataon to develop not just our skills, but yung character na meron tayo. Maybe hindi pa kasi natin talaga deserve pumunta dun sa bagay na yun. Yeah. Oo, kasi it's because minamold ba tayo? May plano So, naman meron talaga. talagang pupunta ka doon, pero Hindi if hindi pa ganyan if hindi pa yun yung character na dapat kapag andun ka na, hindi talaga siya ibibigay. Yung ganon. Kaya tayo nakakaramdam ng jealousy, ng insecurity is because na compare natin yung sarili natin. Yung timeline natin talaga sa iba. Which is, I've experienced that na ganon. So, ikaw ba, na-experience mo ba yung ganon? Gaya ng sabi ko sa'yo, grateful naman ako sa meron ako. Nagiging masaya ako para sa kanila. Jealousy, ay, paano ba? Sa pag-ibig lang ako nagiging seloso. Alright. I think yan. Masaya naman ako, grateful naman ako sa mga na-achieve ng iba. Yun din yung iniiwasan ko. Tsaka, tinuruan kami ng kung ano meron, yun lang. Alright. Yun lang, kasing, yun yung pinaka-bottom line dun eh, wala ka na. Hindi ako kilala ng mga, baka may mga nakakapanood dito, hindi nila ko alam na like, nagsasabi ng tungkol sa Diyos, but nagdadasal naman po ako. Yes, naniniwala pa rin ako for God, kay God, no, for... Kasi dapat nakikita rin sa'yo, yun talaga yun eh. Well, hindi nila nakikita. Kaya kanina napapangiti ako, sa baka pag nakita nila. For sure, yung mga makakapanood dito, alam nyo kung sino tinutukoy ko. Pag napanood nila to, tatawa yun habang pinapanood to. But, yeah, naniniwala naman po ako. Nagdadasal din po ako. May mga chance kasi talaga na hindi mo talaga siya ma-realize agad-agad, or hindi mo agad nakikita na, ito pala yung gusto ko. Kaya ganun eh. Kaya parang nade-develop tayo sa experiences na meron tayo. And minsan, kung sino yung nakakasama natin sa paglaki natin, ganun. So, yon isang bagay din talaga yung Nakaka-affect na. yung ba sa support nga ganun. If hindi kasi nakita sa'yo, hindi ka masusuportahan, gano'n. So, yun, pagdating sa, yung parang habang lumalaki ka, na alam mo naman eh, na parang malinaw sa'yo na ito, ginagawa mo to, hiling mo to, gano'n, ganyan. Pero parang, darating yung time na, okay, nagagawa ko to, pero parang gusto kong pa siya gamitin, gano'n. Kasi, darating tayo sa ganung point, pero hindi siya agad-agad eh. I believe may ganung chances talaga na hindi mo siya makikita agad na you can pursue it. Tapos, na pwede kang kumita dito, gano'n, na ito yung pwede mo magamit. Ito yung maging, na mag-benefit ka dito, yung gano'n. Na parang nakikita lang din, karamihan talaga ng iba na hilig lang siya, hobby lang siya, pero hindi na pursue as yung maging way din to
financial stability, ganon. Kaya yung mga ganong factor na dapat, yung kapag nakakita tayo, kaya sa akin, kapag may nakikita ako na, bawa, pa lang, bata pa lang, ito na yung nakikitaan ko na ng talent, ganon. So, magkakaroon ka ng ganong mindset na kapag kung ano yung mga bagay na hindi mo nagawa before or kung ano yung mga bagay na sana ginawa mo na before, parang gusto mong suportahan or nagiging ganun yung advocacy mo na kapag ikaw naka-encounter ka ng ganito, Ganun naman. Ikaw naman yung you want to help them. Parang yeah. ganun. Ganun siya nangyayari. So, probably, ganun yung nagiging mindset natin. If talagang nagiging passionate and compassionate dun sa ginagawa natin, it's because alam natin kung anong feeling na hindi pa matupad agad yung kung ano yung desire in life, ganon. Kung ano man yung talent na parang na left behind tayo, ganon, sa kung anong meron tayo. It's because we've experienced it, ganon. So, yun, na magandang bagay din na parang nararanasan natin yung bawa yung nandun tayo sa downside. Kasi kapag nakabangon ulit tayo, ang may isip natin yung mga taong naka-experience nito and may intindihan natin sila, ganon. So, yeah, it's about, alam mo yun, yung mapakita rin natin dun sa mga taong ganun din, katulad natin na nangangarap din, ganyan na. Parang nakikita mo sa sarili mo. Oo, parang, di ba, naranasan ko yan, parang, masakit sa paramdamin kapag hindi mo nagawa ganun eh. Kapag hindi mo magkakaroon ka ng regret, ganun. So, dun sa taong yun, parang, if they want to pursue it, pero parang wala ding support, ganun. Parang yung ganung simpleng emotional support nga lang eh. Mabigyan mo dun sa tao na, nakapashade sa'yo, ganun. Malaking bagay yun, ganun. So, totoo, malaking factor, lahat ng aspect naman. Kasi kapag hindi ka rin naka-receive ng support, like yun, bawa, ang galing mo sa ginagawa mo, ganun, ang galing mo sumayaw, ang galing mo kumanta, ang galing mo sa arts, ang galing mo mag-voice over, ang galing mo sa pagko-cosplay, ganyan. Kapag walang nagsabi sa'yo nun, maybe minsan, ayun pa yung nagiging hindrance sa pag-pursue nun. Kasi feeling mo wala naka-appreciate sa'yo, ganun. Pero believe din ako sa mga taong, kahit na wala pang ganon, walang support na nare-receive from other people, even sa friends nila, sa family, nagpupursue sila, believe ako sa ganon. Yung mga lalakas yung loob na dinadala yung sarili nila. Minsan kasi totoo naman na ang susuporta pa sa'yo, minsan yung hindi mo ka-ano-ano, or hindi mo pa friends, ganon. Yun. Lahat sila minsan may doubt sa'yo eh. Para sabihin nila, kilala ka namin, baka kasi parang sabi nila, sila yung nakakilala sa'yo. Pag nakita kang mahiyain, parang, kaya mo ba? Ganon. So, kung ano yung nakita nila sa'yo before, kung ano yung pagkakakilala nila sa'yo before, yun yung i-expect na nila na, ano yan eh, ganito yan eh. Parang hindi naman yan kaya, ganon. So, parang sa'yo, sa part mo, dahil nakilala ka nalang ganon, tas ganon na yung na-expect nila, sana wag tayo magpadala. Kasi, I've been there din na ganon na parang, okay, ganon nila ako nakilala, but iba na eh. Nag-iiba eh. May marirealize ka in life in what you're doing. Ganun. So, probably, magbabago din yung mindset mo and yung stand mo in life na, teka lang, noon yun. Pero, you can do it na eh. Parang mindset mo lang talaga yung kailangan mabago sa ginagawa mo. Ilayo mo na din yung sarili mo sa lugar na yun kasi talagang laki ng epekto ng environment sa'yo about the focus, the support, yung mga negative things. No? Kahit naman na sabihin mo na matatag ka or what, kapag may mga tao talaga sa mo, talagang mapapasok ka. Parang mapapaluhod ka na lang na dapat nga sila yung sumusuporta sa akin o kahit man lang na like appreciation man lang or ano tawag nila doon, words of affirmation. Asian tayo. Alam mo, ang isa mga if I kukumpara sa iba, no? Buti pa yung pinsan mo, buti pa yung buti pa yung anak mong ganito. Pero, sa mga ganyang pagkakataon, hindi na ako na doon. I mean, may ganun ba sa amin? May comparison ba? Hindi naman masyado. Pero, I'm grateful naman na hindi naman ganun yung parents ko. Sila mama at papa. Hi ma, hi pa. Kasi baka nanonood din sila. Si mama. Ako rin pa sabihin, hi ma, hi pa. Hello po, tito. Ayun. Kasi
we have to understand din na maybe hindi tayo nasuportahan before kasi nga hindi tayo nakitaan agad ng potential. Yung iba kasi ganun parang nakikita lang as hobby mo yung ginagawa mo, pero hindi na nakikitang na gusto mo i-pursue yun. Ganun. Minsan kasi ganun. So, parang may mga factor na parang dapat maintindihan natin, which is ako din galing sa part na hindi ko naintindihan, parang bakit hindi din ako nasuportahan, ganun. Kasi, Hindi mo siya pinakitaan. oo, parang ganun, eagerness parang na. yung ganun. May ganung chance may mga ganung chances na parang ganun yung magiging reason kung bakit hindi ka nasuportahan din, ganun. Kasi nga, gusto mo pala yan, yung mga ganun. Diba? So, yun. Ang ano lang naman din sa akin talaga, yung ganong part na parang nakapanghinayang yung mga pagkakataon Naiyak ka ba, before. Shane? No. Parang ano lang. Pero ito yung binigay sa akin, ito yung nagpa-realize naman sa akin na ito yung timing na binibigay. So, hindi na dapat ma-feel yung inggit kasi ito yung timeline na binibigay sa akin, which is talagang na-mold yung character, miniature muna sa mga bagay-bagay, ganyan, sa experiences in life, ganun. Para hindi basta, alam mo yun, parang i-prepare ka sa kung ano man yung darating in the future, ganun. It's all about that na ipina-prepare kasi tayo, may mga ganun. It's not really about na may talent ka, pero kailangan buo muna yung loob mo, yung talent mo dapat ready na din, gano'n, yung sarili mo, gano'n. So, yun. Ikaw, masabi mo? Ako, okay na ako. Sasabi ko naman yan sa akin, which is about the passion, and then si profession, about financial, talaga, sa environment, daming factors. Kaya, alam mo yun, kasi sinasabi ko sa mga students ko Kaya minsan, kapag nagkaklase ako, hindi lang ako basta lesson. Nagsasabi ako sa mga life experiences, nag-share ako. Yung nag-share ako hindi para dahil pahabain yung oras. Kasi sana may mapulot sila doon. Hindi ko sinasabing gawin nila yung exact thing na sinasabi ko. Sinasabi ko lang yun para kung hindi man lang maranasan, at least magkaroon agad sila ng heads up. Kung ano man yung may expect nila or in the ine-expect future. nila. Kasi yun yung isa sa mga parang regret or parang sayang dapat pala. Kaya para sa mga young or mga nasa likod natin. As an outro. Yeah. What? As an outro. To sum it up, yung lahat. Smilyo. Kala ko kung ano. Kabataan yung sinasabi ko. I mean, ayan nga, sa kabataan. Yeah, so to wrap things up, tama ba yung grammar ko? Mahina ako sa grammar, pasensya na. Yes, teacher ako, pero mahina ako sa grammar, seryoso. And, ayun, para sa mga kabataan, para sa mga nanonood, sa mga mommies, mga daddies, mga... Kahit anong level pa yan, di ba? Kahit ano pa yan. Supportahan nyo yung mga kaibigan, anak nyo, na mga kakilala nyo, na nakikitaan nyo ng talent. Kasi wala man kayo mabigay financially, but kahit yung simpleng words of affirmation lang, galing mo, good job, pagbutihin mo yan, is that malaking, kind of support. Yeah, malaking tulong na po yun para sa kanila. Also, sa mga kakarapin nyo or yung mga ginagawa nyo ngayon, pag-isipan nyo na, hindi tayo pwedeng mabuhay lang ng para sabi lang YOLO. Papetiks-petiks. Yeah. So, pag-isipan mo na. Hindi ko kayo bibigyan ng isipin araw-araw, pero dapat kailangan yung ma-realize yun. Kasi hindi tayo na edad pabalik. Tayo ay natanda ng papunta ron. At may mga bagay tayong hindi na magagawa pa. Yeah. For example, oras. Doon na lang. Kami mga matatanda, wala na kaming oras. Hindi na kami... Hindi pa tayo matanda. 24? Masakit na tuhod ko. Ikaw yun. Gusto na all. Okay. Ayun. So, yung mga oras na hindi na natin maibabalik. Kaya ngayon pa lang, gawin nyo na yung mga kaya nyo gawin, i-build nyo na yung sarili nyo, karakter nyo. Kasi yung mga kaibigan nyo na makakasalamuha or magagather nyo through your, all through your life, like yung mga bata-bata pa kayo, mga junior high, senior high, unti-unti yan, nababawasan yan. Yung sinasabing hindi sila totoo, which is meron kasi kayong kanya-kanyang path, profession, career, and then passion. So, mawawala yan isa-isa. Hindi sinasabi na huwag nyo silang pahalagahan, magbigay kayo ng importansya. But kailangan mong ihanda yung sarili mo na pwede silang mawala anytime. People will come and go. Okay? People will come and go. Gaya na Shane. Hindi na kami nakita after ng
graduation or na ano, nagkikita lang kami pag nagkakasalubong dito or gaya nito. So, nagkaroon kami ng collaboration. But still, ano pa rin kami, magkakilala pa rin kami. Magkaibigan ba tayo? Nililabel mo akong kaibigan? Oo naman. Magkaibigan naman daw kami. So, ayun. Arte. Malay ko. Malay ko sabi ko, kaibigan ko pala, tapos nag-a-assume lang pala ako. Bakit? Oo, gayon. So, ayun. May darating sa point na yung mga nakilala mo noon is magiging asset or magiging connection mo siya in the future. Kaya maging mabait pa rin kayo anytime. And ayun, it's important din na malaman agad natin yung passion natin. Parang may isip mo siya kapag naisip mo din kung sino yung taong nandyan for you. Bawa, kung sino ba yung sumusupport sa'yo, like financially, right now, kung sino yung bumubuhay sa'yo. May isip mo siya na gagawin ko to para rin sa kanila. Na hindi ako nangangarap para lang sa sarili ko. Nangangarap ako para masuklian din kung ano yung binibigay, yung sinakripisyo ng mga magulang ko, pamilya ko, ganun, lolo't lola, Kanino ka ba ganun. bumabangon? Diba yan? Totoo, diba? Alam mo, yung mga ganyan kahit na sometimes memes yung ganun, pero totoo yun eh. Parang pag nalaman mo kung ano yung reason mo ba't ka nabubuhay, ganun kung para sa kanino mga naman to ginagawa. Kasi kung sa'yo lang, ang selfish ng dating. Pero if makikita mo kung sino yung mga tao nandyan para sa'yo, sila yung magiging reason kung bakit gusto mo yung path na yun eh. Diba? So, it's important din na gawin mo yan para dun sa mga taong matutulungan mo in the future and yung makapag-give back ka sa magulang mo o sa grandparents na talagang nandyan for you. Diba? Na ang laking bagay yun noon if you are truly, alam mo yun, passionate and compassionate sa ginagawa mo. It's because you're doing your best para sa kanila. Yan. So, yun ay pinaka-end of our vlog and discussion. Tinetake over ko na to dahil ako nagsimula. Ako nagtanong at siya ang unang in-interview natin. Ayun. So, akin tong vlog na to. Dapat may commission ako dito. Wala pa monetization. Wala pa. Kailangan namin. So, ayun. You can follow Shane. Yeah. And subscribe sa kanyang channel. Hindi ko na nag-end. Siyempre. Ayun, anyways, thank you so much, darling, for this episode. And yeah, biglaan lang po talaga to actually kasi nakipag-collab po ako sa kanya. Nakita niya lang ako makain ako ng damo dito talaga. And ayun, thank you so much po sa mga nagtapos po nitong video. And I hope somehow meron po kayong natutunan or meron po kayong nakarelate kayo kahit pa paano. And if meron man po kayong gustong sabihin, ganyan, you can drop it down. You can comment down below. So, yeah. Thank you so much po. Bye. Saan natin? Ay.